Tuloy-tuloy ng investigasyon at pagdinig ng Quad Committee sa mga opisyal na posibleng protektor umano ng mga sinalakay na iligal na pogo sa Pilipinas. Nangunguna na rito ang dating tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Harry Roque na ilang beses namang itinanggi na may koneksyon sa mga iligal na gawain. Kasunod dito ay ang kontrobersyal niyang pagsisinungaling na hindi makadalo sa congressional hearing na ginanap noong August 16. Subalit natuklasan ng committee na hindi pala totoo ang kanyang nilagay na dahilan sa dokumento na nagbigay ng pagdududa sa pag-iiwas nito sa investigasyon. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ron Salo, nagpasa ng dokumento noong August 13 si Roque para ipaalam sa Quad Committee na hindi ito makapupunta. Anya, may kinakailangan daw itong daluhan na hearing noong August 16 sa Manila Regional Trial Court o RTC. Subalit, taliwas ito sa ipinakita ni Salo na sertipikasyon mula sa RTC Clerk of Court kung saan ay lumalabas na walang nakatakdang hearing si Roque noong August 16. Dagdag pa rito ay nadiskubre na August 15 pala ang tamang araw, kaiba po yan sa mga impormasyon at dahilan na kanyang ibinigay. Giit ni Salo, ito ay nagpapakita ng hindi pagrespeto ni Roque sa investigasyon, pati na rin sa mga miyembro ng Quad Committee. Mr. Chair, allow me to reiterate my earlier motion, considering that former Secretary Attorney Harry Roque has lied to this committee. That amounts to disrespect on the members of this committee, which is contemptible under Section 11E of the Rules of this House of Representatives on inquiry legislation. I therefore move, Mr. Chair, that he would be cited for contempt by this committee. Paliwanag ni Roque, naguluhan lamang siya sa araw at petsa sa Manila Regional Trial Court at sa hearing na ginanap sa Pampanga. Inamin din niya na ito ay isang malaking pagkakamali sa bahagi niya at lubos siyang humihingi ng tawad para rito. It was an honest mistake, Your Honor. I have also been a member of this chamber. We don't hold hearings on Fridays. So when I saw the notice of hearing, I assumed that just like the first and the second hearing where I attended, that it would be on a Thursday. And that is true, that I had a hearing both in the morning and in the afternoon. And that is why I sent that letter. By the time I realized that it was a Friday and there was in fact a hearing, it was also close already to lunchtime, and the hearing was in Pampanga. So I apologize for the honest mistake. Sinabi naman ni Salo na ang ginawang pagsisinungaling ni Roque ay paglabag sa batas sa ilalim ng Section 11E ng House Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Kasunod nito ay ang desisyon na i-detain siya sa Batasang Pambansa Complex sa loob ng 24 na oras. Matapos ito ay naglabas naman ng pahayag si Roque sa kanyang Facebook page kung saan ay tinawag niya itong political harassment at abuse of power. Dagdag pa niya, may dalawang dahilan ang ginawang pagdetain sa kanya. Una ay ang pagpapatahimik sa kanya ukol sa kasalukuyang administrasyon. Ikalawa ay para mapigilan siya na gawin ang kanyang trabaho bilang abogado ng dating Pangulo na si Duterte sa laban nito sa International Criminal Court. Sa kabila nito ay nanindigan ang mga House leaders sa kanilang desisyon at ito ay bunga ng naging maling aksyon ni Roque at ito ay naaayon umano sa batas. Babala naman ni House Dangerous Drugs Committee Chairperson Ace Barbers kung magpapatuloy si Roque na magparinig ay maaaring mas humaba pa ang kanyang detention at madagdagan pa na mas mabigat na parusa. Bago ito ay binuo ng House of Representatives ang Quadcom bilang isang mega panel na makatutulong sa investigasyon ng ugnayan ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO at mga Chinese syndicates. Binubuo naman ang Quadcom ng mga komite kagaya ng Dangerous Drugs sa pangunguna ng Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. Dagdag pa rito ang human rights na pinangungunahan naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante.
public accounts na hawak naman ni Abang Lingkod Representative Caraps Paduano. Kasama rin po dito ang Public Order and Safety Committee na pinangungunahan ni Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez. Nasundan pa ang pagdinig sa Quadcom nitong August 22 na tumagal ng 11 oras kung saan nagpalitan ng sagutan si Salo at Roque dahil sa pagsisinungaling nito sa hindi pagdalo sa naunang hearing. On August 16, Friday in Pampanga, Secretary Roque was invited by the Squad Committee. And Attorney Harry Roque sent a letter dated August 13, 2024, addressed to the Honorable Chairman Robert Ace Barbers. Yours true. Are you the lead chairman? Informing Chair Barbers that he will not be able to participate in the said meeting due to conflict with the previously scheduled court hearing before the Regional Trial Court of Manila on 16 August 2024, the same date of our Quad Committee hearing. Bukod dito ay formal ding inimbitahan ng Quad Committee of the House of Representatives si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin nitong magsagawa ng joint investigation sa usapin ng extrajudicial killings nang ipatupad nito ang war on drugs. Tinitingnan nila ngayon ang koneksyon sa pagdami ng pogo, mga iligal na gawain at madugong extrajudicial killings sa panahon ng kanyang panunungkulan. Bagamat ay ilang beses nang itinanggi ni Roque ang alegasyon na protektor siya ng mga iligal na pogo, hindi pa rin maiaalis ang pagdududa ng mga Pilipino. Sa kaliwat ka ng pagsalakay ng mga operatiba sa mga iligal na pogo, ay nakababakala na matagpuan ang ilan sa mga pangalan ng matataas na tao sa bansa. Bago ito ay una nang ipinatawag si Roque noong July sa Senate Committee dahil sa pagkakadawit naman ng pangalan niya sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Kasunod nito ang mainit na bangayan nila ng chairperson sa Senate hearing na nauwi sa pikunan at sagutan. Inyo pa rin po ba na hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong pogo for that matter? I confirm that 100%. And the reason po is, dala-dala ko po ngayon ng mga dokumento. Alam niyo po, ang attorney-client relations, kinakailangan po yan magkasundo ang partido. Because it is the highest fiduciary relationship. At sa totoo lang Within po, certain limitations, of course. at sa totoo lang po, sana kinuha po ako ng Lucky Star na abogado. Bakit po? Dahil yung raid sa Porac, unconstitutional po yan. Nag-raid po sila, kumuha sila ng warrant of arrest galing sa Bulacan judge outside of jurisdiction. Excuse me, sige. Well, Hindi natin ini-investiga yung raid. We are investigating Yes, the ma'am, but pogo. I'm just saying So, kasi- please just make your Yeah, answer mabilis to lang this po. short. Kasi it Yes. was actually just a yes or no Ma'am, question. but ma'am, let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. Natagpuan itong nakaraang buwan sa sinalakay na Pogo Hub sa Pampanga ang isang kontrobersyal na listahan kung saan nakalagay ang pangalan ni Harry Roque bilang legal head ng Lucky South 99. Mariin namang itinanggi ni Roque na mayroon siyang koneksyon sa Lucky South 99 at siya ay dating abogado lamang umano ng Whirlwind Corporation na nagpapaupa sa iligal na Pogo Hub. Was not even informed about the existence of the ejectment case. And that is why it was a petition for annulment of judgment based on fraud. We were alleging that it was Roberto Cruz who got the lawyer and kept the fact that there was already a complaint for ejectment from Whirlwind. So they only found out that there was already a judgment against them. Naglabas naman ngayon ng subpoena ang Quad Committee para sa dating executive assistant ni Harry Roque na si Alberto Rodolfo de la Serna kaugnay sa Lucky South 99. Kasunod po ito ng pagkakadiskubre ng mga operatiba sa mga appointment letters nito noong October 5, 2021 kung saan kasama ang affidavit of support ni Roque. Paliwanag ni Abang Lingkod Party List Representatives Joseph Stephen Paduano, hindi valid ang excuse letter na ipinasa nito sa hindi pagdalo sa pagdinig noong August 16. Bukod dito ay itinanong din kay Roque ang isang bahay sa Benguet kung saan naaresto ang mga puganteng Chinese na nauugnay sa Pogo. Kagaya ng dati, itinanggi rin niya ito at sinabing dati siyang tumira sa lugar subalit hindi niya pagmamay-ari ang naturang bahay.
Kasunod nito ang pagtatanong ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa mga financial documents ng mga kumpanya na mayroon siyang koneksyon. Gate niyang kahina-hinala ang pagtaas ng asset ni Roque sa Bianca mula 125,300 pesos noong 2014 na umakyat sa 67 milyong piso noong taong 2018. Pahayag ni Roque, ay ano ang basehan nila para sabihin na binili niya ang lupa sa pamamagitan ng Lucky South? Git niya ay mula ito sa 1.8 hectares na lupain na kanyang ibinenta para mabuli ng bago na malayo sa hinala nila na galing sa iligal na gawain. Ayon naman sa tagapagsalita ng PAOK na si Winston Casio ay nakakapagtaka ang madalas na paglitaw ng pangalan ni Roque sa mga iligal na pogo, gayong sinasabi niyang wala siyang kinalaman dito. Binigyan din niya na patuloy ang gagawin nilang investigasyon kung may kinalaman nga ba si Roque, pati na rin ang iba pang mga opisyal. Puspusan po ngayon ang ginagawang aksyon ng mga otoridad sa pagsugpo sa mga pogo sa bansa. Ito ay matapos ipagbawal ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA ang pagpapatakbo sa mga ito. Dagdag pa rito ang maraming bilang ng mga Chinese na nadakip mula rito kung saan ang ilang ay biktima ng karahasan at pang-aabuso. Nakababahala na ang ilan sa mga matataas na opisyal ng ating bansa ay tila bahagi nga ng malupit at mapang-abusong mundo ng pogo. Tila ang mga negosyanteng Chinese ng pogo ay naging matagumpay dahil sa patagong tulong ng mga ito. Negosyo na nasa likod ng panloloko at pananakit sa mga inosenteng tao na pilit na itinatago at ipinagtatanggol pa ng mga protektor nito. Gayunpaman ay hindi tumitigil ang ating gobyerno sa investigasyon at pagsugpo sa kasamaan at panganib para sa mga Pinoy na dulot ng iligal na pogo.